bahagi ng ecosystem. Bawat isa ay mahalaga. Lahat ng nasa mundo ay may ginagampanan. Ecosystem. Ito ay ang relasyon ng iba-ibang hayop at halaman sa isa't isa at sa kanilang paligid para mapanatili ang harmonious at productive nilang pamumuhay. Mahahati sa tatlong klase ang mga hayop at halaman. Ang mga producers o ang mga green plants na tagagawa ng pagkain tulad ng mga prutas at gulay. Ang mga consumers, mga hayop kabilang ang tao na siya namang kumakain ng halaman o hayop. At ang panghuli, ang mga decomposers, mga halaman o hayop na nagbe-breakdown sa mga patay na organisms upang bumalik sa lupa at maging pataba. Ibig sabihin lang nito, kapag may nawala na isang miyembro sa ecosystem, masisira ang buong sistema at apektado ang lahat. David, Sam, nag-usap-usap na kami. At pumapayag na kami. Yes! Ayos! Since na-realize namin kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa ecosystem, Naisip namin, hindi lang dapat isang magandang garden ang gawin natin. Dapat yung matututo din ang ibang students tungkol sa kahalagahan ng bawat parte ng ecosystem. kaya naman ang gagawin nating garden ay isang maliit na ecosystem park o mini eco park. Tapos lalagyan natin ng mga informative signs na magsasabi kung paano mapapangalagaan ng mga ito. Wow! Okay na okay po yan. Sobrang ganda po niyan. Tama po yun. Siyempre, parang mas masiguro nating pangangalagaan talaga yung garden, hindi lang dapat maganda sa mata. May magandang aral din dapat. Success tayo today! Meron na tayong solid na plano. Bukas po, simulan na natin buuin ng ating mini eco park. Tara, sige. O sige, kita-kits na lang po bukas. Di po, bye-bye. Bye po. Importante yung pangalagaan natin ang ating ecosystem. Dahil kapag may isang uri ng halaman ang mawala, maapektuhan ang tinatawag nating biodiversity. Ano ba ang biodiversity? Ang biodiversity ay mula sa pinagdugto ng mga salitang biological at diversity. Ang biological ay mula sa biology, na tungkol sa pag-aaral ng mga bagay na may buhay. At ang diversity ay tungkol naman sa pagkakaiba-iba ng mga bagay. Kapag pinagsama, ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba ng mga halaman, hayop at iba pang living organisms mula sa isa't isa. Bawat isa ay iba-iba ang laki, hugis, anyo, kinakain, haba ng buhay, paraan ng pagpaparami, at iba pa. Okay na, Sam. Yan. Okay na yan. Yan. Okay na yan, David. Ayos. Ay, may camera para saan ito, David? Para po sa mga viewers natin, pati na rin po sa mga anak niyo na si Robert, Charles at Maya. Para mapanood na yung progress natin. Uy, magandang idea yan ah! Basta, kuhaan nyo kami sa magandang anggulo, ha? Siyempre naman po. Oo! Ano, Tito? Mga titas? Ready na ba kayo sa Oplan Ecosystem Garden? Ready Ano na! ba? Ready na! Alright, simulan natin to! Let's go! Ano mangyayari kapag napabayaan ang biodiversity? Maliban sa mawawala ang benepisyo na banggit kanina, ang isa pang malaking epekto ng pagkasira ng biodiversity ay ang pagkawala ng balanse ng mga interaksyon sa ecosystem. Isang importanteng role ng biodiversity sa ecosystem ay makikita sa food chain o ang cycle ng pagkain sa kalikasan. Kung sakaling may mawalang species o uri ng hayop o halaman, ay mapuputol ang food chain. Halimbawa, kapag nawala ang lahat ng mga punong saging, maaaring ikawala din ito ng lahi ng mga unggoy. Kaya naman, dapat natin maisip na lahat tayo ay mga pulis pangkalikasan. Ibig sabihin, dapat nating iwasan ang paggawa ng mga bagay na pwedeng makasira sa biodiversity at sa ecosystem, tulad ng pollution, pagsira sa kalikasan, at abusadong paggamit sa mga hayop at halaman. Kailangan protektahan natin lagi ang kalikasan sa paraang kaya natin. Kasi kung hindi,
Tayo rin ang pinakamahihirapan sa dulo. Iisa lang ang tinitirihan nating planet Earth. So let's save it. Kahapon po habang nasa park tayo, napag-usapan natin ang mga challenges sa pag-ayos ng garden. Una, ang kawalan ng budget. Pangalawa, ang pagkakaroon ng favorable living condition ng mga halaman. At pangatlo, kung masisiguro natin ang sustainability ng garden o kung magtatagal ito. Sam, David, tara, merienda muna kayo. Sige po, gusto ko. Merienda? Masarap marinig eh. Merienda. Wow! Salamat po. Ayun. Kain muna. Oh. Ay, oo nga pala, David. Mag-iikot kami mamaya sa mga parents para manghingi ng donation na kakailanganin natin sa pag-maintain at pag-alaga ng garden. Wow! Okay po yan. Salamat po, Tita Charlene. Saka David, di ba nagturo ka dati tungkol sa reproductive methods ng mga halaman? Baka pwedeng ituro mo rin sa amin para makapagtanim tayo na hindi na kailangan pang bumili ng seeds at plants. Okay po, Tito Bert. At para naman sa paggawa ng favorable living condition, kailangan natin hawiin ang trapal na nakatakip sa garden para pumasok ang sunlight at hangin. Tapos para naman magkaroon ng water, pwede ako mausap dyan ng janitor, no? Para makahingi ako ng hose na abot dito. Tapos para naman maging fertile yung soil, pwede tayong gumamit ng hindi pa ginagamit na IPA at iba pang farm waste materials para di tayo gumastos para sa fertilizer. Tama po lahat yan. Grabe nakakatuwa po na nagagamit natin yung natutunan natin tungkol sa ecosystem, tungkol sa plants, at sa pagrami nila. Galing po. O tara, kain na tayo. Sige po. Sama kayo sa mamaya. Tuloy natin itong mga suggestions na to. Kain muna kami. Hello po, Ma'am Janice. Hello, David. Kamusta? Naku, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakatawag kasi dire-diretso yung activities dito sa conference. Naku, Ma'am Janice, tapos na po kami sa garden. Nakapagtanim na po kami. Yun nga sana yung sasabihin ko, David eh. Paano kaya natin mapapaniwala ang school na maganda ang kalalabasan ng garden kung wala pa silang makikita bukas? Dahil bagong tanim pa lang ang mga halaman. Baka kasi hindi nila ma-appreciate. Ay, Ma'am Janice, huwag po kayo mag-alala. Bago niya pa nasabi yan, nasolusyonan na po namin ng mga parents yan. Nak, ang galing talaga ng tatay ko. Sinimulan lang namin to, anak. Pero tulungan ninyo kami para ma-maintain to, ha? Opo. Ganda. Wow, napakaganda ng garden at educational pa. Congratulations, parents! Thank you po. Sigurado ako matutuwa ang school board nito. Sana lang ma-maintain natin. Ma'am, para po dyan, naisip po ng parents natin na magtayo ng bagong organization, ang Green Thumbs Club. Gusto po namin bumuo ng club para sa mga parents at students na ang goal ay maalagaan ang ecosystem. Magandang idea yan, Sir Bert. At syempre po, kayo ang founding members. Maraming salamat at bilang mga founding members, magre-recruit na kami ngayon ng mga bagong miyembro. Sinong gusto sumali? Kami po!